Sa ibang balita po mga kababayan, update naman po tayo sa kaso ng mga missing sabungeros. Alam nyo, nitong mga nakarang araw is medyo tumahimik na naman kasi itong kasong ito. Siguro natabunan ng ibang mga issue, no? Pero syempre hindi naman din na pinababayaan yan ng ating gobyerno. Meron pa rin time o nakatutok pa rin dyan, especially ang DOJ dyan sa kasong yan. At ang balita nga po natin, alam nyo ba mga kababayan, na inaareglo daw po ang mga pamilya ng mga nawawala. Napag-alaman ng Department of Justice na isa-isa ng inaareglo ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Pero sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi sila papayag na basta na lang maareglo ang kaso. Naniniwala silang pananagutan na ng bansa ang pagkamit ng hustisya dito. Marami silang sinettle. Ang alam ko, may balita kami nga may nasettle dyan. Ang sabi ko nga, the state has taken a special interest in this case. Kasi nga, this is an issue that concerns the country and our way of life. Hindi na idinitalya ng DOJ magkano ang alok sa mga pamilya at kung sila ba ang mga nagsampa ng kasong murder sa DOJ nitong nagdaang buwan. Pero sabi ni Remulla, hindi dapat pera o mayayaman ang manaig sa kasong ito. Hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwede mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate niyan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Kaya meron pong interest dito ang estado natin. Opo, at ang areglo mga kababayan ay hindi lang po basta 100,000. Milyunan po ang pinag-uusapan dito. Sa kagustuhan na mapatahimik itong mga kamag-anak ng mga missing sabungero, unti-unti na daw po o iniisa-isa silang ginagapang at inaareglo. Meron nga po tayong nabalitaan noon na inareglo sa halagang 50 million pesos. Meron dyan nagkabahay na ng bago, nagkaroon na ng mga condo units. At kung ganito yung mangyayari, talagang wala po talagang hustisyang makukuha itong mga nawawalang sabungero mga kababayan. Yung ibang mga kasama namin sa grupo, meron na mga sariling bahay, may mga kondo na yung iba. Pero magugulat kasi sila kumuha ng ganung pera. Kaya dun sa amin, sa lugar namin, alam na po na nagpa-areglo sila. Yung kasi maingay yun si Mr. Inonog, 50 million ang binigay dyan. Para tumahimik. Yes. Ang tinutukoy ni Dondon, si Butch Inonog, ama ni John Claude Inonog, ang nawalang driver ng mga sabungero matapos magpunta sa Manila Arena na sabungan ni Atong Ang. Yung mga anak, apo ni Inonog, hindi mabinigyan 50 million yan. Ang naglakad niyan, yung kumpare ko na group is, siya ang naglakad para maayos yan. Kaya Kabilang sa mga nagatras ang pamilya nila John Inonog, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, Roel Gomez at magkapatid na James at Marlon Bakay. Baka at the end of the day, dahil sa laki ng mga offer, bigla na lang maibasura itong kasong ito. Huwag naman sana. At huwag din sanang hayaan ng gobyerno na mangyari itong mga are-areglo na to mga kababayan. Especially, ang kahilingan natin sa mga kamag-anak na mga nawawala is huwag naman silang magpa-areglo para naman alam nyo yun, makakita ang Pilipinas ng hustisyang inilalapat kahit sa mga taong makapangyarihan dito sa ating bansa. Mapanagot ang mga dapat managot kahit ano pang status nila sa buhay. Siguro, sa sobrang bagal din kasi ng hustisya dito sa Pilipinas, kaya siguro yung ibang pamilya, naiisip nila na parang wala namang patutunguhan nito, siguro, mas okay na rin na idaan sa areglo. At least, di ba, may napala sila. Hindi yung maghihintay ka ng napakatagal na panahon, pero bandang huli is wala ka rin naman palang mapapala. Sayang lang yung time at effort, kumbaga. Tsaka kung mapapansin ninyo, mga kababayan, ni hindi pa nga nagiging state witness si Patidongan ni hindi pa nga naaaprobahan yung application niya sa Witness Protection Program. So nakakalungkot talaga yung bagal ng mga hustisya, yung bagal ng mga proseso. So ako personal, kung tatanungin ninyo, mukhang medyo matatagalan pa tong kasong ito. Wag naman sana na mabauna lang ito sa limot na walang napapanagot na tunay na mga may kasalanan. Pero sa kabila nga po ng mga balita tungkol sa gapangan o sa aregluhan na nangyayari, sinigurado naman po ng mga pamilya na nakikita o madalas nating mapanood sa TV na hindi po sila magpapaareglo. Yung mga pamilya na madalas nating napapanood yan, meron kasi silang grupo Meron silang parang group chat na sila po yung hanggang ngayon is talagang lumalaban. I think nasa 17 pamilya ito
Yan po ang sabi nung isa sa mga pamilya. Sa kanila daw po ngayon na lumalaban, wala daw po talagang nagpapaareglo. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Nabalitaan nyo ba yung may mga info kasi kami nakukuha na ilan daw sa mga biktima, no, katulad ninyo, ay somehow parang pumapayag na sa monetary settlement. Parang may kumakausap na ba sa kampo ni Atong Ang sa inyo, sa grupo nyo, na mag-avail na lang nitong monetary at hindi na ituloy yung kaso laban sa kanila? Hindi, wala naman pong ganun pangyayari. Ang alam ko po kasi talaga, nung hindi pa po lumilitaw si Dondon, yung whistleblower, parang meron na po kasi talagang isang case, yung case number 1, yung mga bakay, sila po yung sabi ni Dondon na talagang nagpa-areglo. Kaya bago po lumitaw si Dondon, pumutok na po yung balita na yun na merong isang case na nagpabayad. Pero ngayon po, nung ito pong mga bagong, yung latest na lumabas po si Dondon, wala pa naman po sa kasamahan namin na nagpapa-areglo. So ibig sabihin, since lumutang si Patidongan, wala kayo naririnig sa kampo ho ng mga inaakusa, yung mga, di ba, sila Atong Ang, kung sino pa yung mga ibang personalidad at saka yung mga pulis. Yung natatanggap nyo? Meron ba kayong mga natatanggap naman ng mga threats na umatras kayo o yung mga banta? Wala naman, wala naman po. Saka kahit naman po, baka normal lang talaga yan sa isang kaso na may mga, siguro mga bali-balita, ganyan. Normal lang yun. Oo. Pero nakakausap mo yung iba rin biktima, Eloisa. Wala naman, let's say, gusto rin nilang, sige, pareglo na tayo kung magkano man ang pwede. Wala naman sa grupo nyo. Sa inyo, tutuloy ang hustisya. Opo, kasi po yung kaya po may grupo, meron pong isa doon na parang siniseniority mo. Kumbaga, ito yung seniority, dito ka susunod. Kasi kung, ba't pa po sasabihin grupo kung hindi kami susunod dun sa mas bumuo ng grupo na yan, di po ba? Kaya pero sa grupo po namin talaga, wala pa akong kabalitaan o wala pang nasasabi sa amin na pag may kumausap sa amin umukay na kami. Wala po talaga. Okay. Mabuti naman kung ganon. At least tuloy ang laban, di ba? Yan ang maganda. Alam nyo, para naman kahit papano makakita ng hustisya ang Pilipinas laban sa taong makapangyarihan at maimpluwensya. Hindi yung puro small-time criminal na lang lagi ang nananagot. Pero pagdating dun sa malalaking isda, dun sa mga talagang ugat, sa mga mastermind, wala tayong makitang maganda, kundi lagi na lang nauuwi sa aregluhan, di ba? Ginagamit ng pera para lang mabaon sa limot yung kaso. That is very disappointing dito sa ating bansa. Dapat nga gumawa sila ng batas na kapag napatunayan talaga na sila yung may kasalanan, mismong ang gobyerno na ang magsampa ng kaso laban doon. Total napatunayan na naman na sila yung mali, na sila talaga yung guilty. So why not try the government itself filed a case against those person? Kumbaga hindi na lang para dun sa taong naargabyado kung ayaw na niyang lumaban, kundi para na lang wag maulit sa iba, di ba? Napakagandang batas nun. At least hindi lang napoprotektahan ng batas yung taong naapektuhan o naargabyado, kundi yung iba pa na mga kababayan natin na pwede rin maapektuhan ng mga ganitong kalokohan kung balak man ulitin ito nung taong akusado, no? At ito mga kababayan, kung napanood ninyo yung last episode sa ating Missing Sabungero update, binanggit po natin doon yung pangalan ni Police Master Sergeant Joey Encarnacion, na ang sabi po ni Dondon Patidongan ay siya daw yung nagmeme-ari ng palaisdaan na pinagtatapunan ng mga bangkay ng mga missing sabungeros. May buwelta po ngayon itong abogado ni Master Sergeant Encarnacion na si Attorney Vitriolo. Ang sabi po ni Attorney Vitriolo, meron daw po na mga affidavit na nawawala sa CIDG. Nakalagay daw po doon sa mga affidavit na yon na si Dondon Patidongan daw ang mastermind sa kaso ng mga missing sabungero. So kini-question ngayon ni Attorney Vitriolo, nasan daw yung mga affidavit na yon? Bakit hindi daw yun naipasa sa DOJ? Ang sabi ni attorney, meron daw po kasing 12 witness na nagbigay ng affidavit kung saan sinasabi doon na ang Patidongan Brothers ang utak sa kaso at hindi si Atong Ang. So nagtataka itong si attorney, bakit hindi daw ipinasa ng CIDG sa DOJ itong mga affidavit na ito?
Kami nagsusumamo sa ating Chief PNP na utusan itong CIDG na isama yung mga affidavits na ito dahil po critical at importante ito sa investigasyon ng DOJ para makumpleto yung facts, hindi po yung kalahati lamang. Ang sabi ng DOJ, kahit naman mahanap yung mga affidavit na yon o maipasa sa kanila, wala naman din daw silbi yun, wala naman bearing yun. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. May mga nawawala umanong affidavit ng mga testigo laban kay missing Sabongeros whistleblower Julie Dondon Patidongan. Ayon po yan kay Attorney Bernard Vitriolo, abogado ng isa sa mga isinasangkot na pulis sa kaso. Ayon kay Vitriolo, 12 testigo na mga dating tauhan umano ni Patidongan ang nagpunta sa PNP Criminal Investigation and Detection Group noong nakaraang buwan para magsumite ng affidavit. Dito ay tinuro umano nila si Patidongan at kanyang mga kapatid bilang nasa likod ng pagdukot sa mga sabongero. Pero wala umano ang mga affidavit sa case folder ng Department of Justice. Sabi naman ng CIDG, may natanggap na nga silang mga prepared affidavit pero hindi umano dumaan sa proseso ang mga ito kaya hindi sila isinumite sa DOJ. Punto naman ni DOJ spokesperson Nico Clavano, kahit matanggap nito ang mga affidavit ay hindi sila bibigyan ng timbang dahil gawa ang mga yon ng defense team sa kaso. Medyo kaduda-duda yata tong si Attorney Vitriolo mga kababayan. Pinipilit niyang maiakyat yung mga affidavit na yan na nagsasabing si Patidongan yung mastermind. Parang gusto kasi ni attorney na palabasin din na si Patidongan talaga yung mastermind by using these affidavits para, alam niyo yun, siguro para masave yung kanyang kliyente or baka lang naman, masave din yung hinihinalang mastermind na sabong boss. Sabi nga ng CIDG, hindi dumaan sa tamang proseso yung mga affidavit na yon kaya hindi na iakyat sa DOJ. Ni hindi daw yung dumaan sa mga legit na investigador ng CIDG, pero itong si Attorney Vitriolo, pinipilit na iakyat yun palibasa. Siguro, syempre, si Dondon kasi ang itinuturong mastermind dun medyo, alam nyo yun, ewan ko kung pareho tayong naiisip dito mga kababayan. Kung ako tatanungin, wala din naman talagang bearing yun mga kababayan Kasi kumbaga, ang gumawa nun yung mga inaakusahan Dali lang naman gawin yun Halimbawa, ikaw yung inaakusahan, di kumuha ka ng witness. Palabasin mo na hindi ikaw yung may kasalanan, baligtarin mo yung kwento. Madali lang gawin yun mga kababayan. Kaya sabi ng DOJ, kahit naman maipasa sa kanila yun, wala din namang bearing yun. Ngayon, itong si Attorney Vitriolo, nagreklamo siya bakit hindi na ipasa sa DOJ yun. Nasaan daw yun? Bakit ang nasa DOJ is yung affidavit lang ng Patidongan Brothers? Pero yung 12 witnesses na sinasabi niya, wala. Pero kung titignan ninyo yung mga affidavit, mga kababayan, yung 12 witness na sinasabi ni Attorney Vitriolo, kabilang po dyan sa mga witness na yan, ay itong si Rodeo Anigig at si Rogelio Burican. Ito pong 2 witness na ito na nagdidiin kay Patidongan bilang mastermind, yan po ay 2 security na nagsisilbi ngayon kay Atong Ang. Mga security ni Atong Ang ngayon yan, mga kababayan. Iniwan ko na lang doon sa driver ko, yung si Rogelio Roger Burican, na pagkatiwalaan ngayon ni Mr. Atong Ang na ginamit niya maging star witness. Para sa kaalaman ng lahat, si Rogelio Roger Burican, siya yung nagbitbit ng taong nawawala. Yung pinalabas sa Channel 7, 2 yan sila. Yung nakapula kanina, siya yung si Rogelio Burican, bakla yung palayaw niyan. At yung kasama niya, si Rodilio Anigig. Yung nakaputi kanina, napula yung sombrero. Sila po yung nakuhaan sa ng video ng cellphone na binitbit nila yung tao bago wala, yung nakapusas. So ano ibig sabihin? Yung mga 12 witness na yan ay konektado kay Atong Ang. So sa palagay nyo, magkakaroon ng bigat yan sa DOJ? Syempre hindi. Alam ng DOJ na yung mga sasabihin ng mga to, syempre pabor kay Atong Ang. Diba? Ganun lang naman ang logic nun Naturalmente, ang sasabihin niyan, yung kabaligtaran ng sinasabi ni Patidongan. At si Patidongan pa ang gagawing mastermind dyan. At ito nga yung mga affidavit na ito, ang kini-question ngayon ni Attorney Vitriolo kung bakit hindi ibinigay ng CIDG sa DOJ. Kasi biruin ninyo mga kababayan
ang itinuturong mastermind si Dondon. Sabi nga ni Dondon, paano mangyayari na siya yung mastermind? Hindi naman siya yung amo. Under lang din siya kay Atong Ang. Paano siya yung naging mastermind? Tama nga naman yun. Kaya posible na itong 12 witnesses na ito na nagdidiin kay Dondon, medyo questionable ito So tama lang na harangin muna ng CIDG yung mga affidavit na yan for final evaluation. And again, sabi nga ng DOJ, walang bearing yan kahit mapasa kamay pa nila yan, kahit makuha pa nila yan. Walang bigat yan dahil yan ay parang defense na lang or diversionary tactic ng kabilang kampo. At ang sabi pa nito ni Attorney Vitriolo, yun daw kanyang kliyente na si Master Sergeant Joey Encarnacion nasa schooling daw, nag-aaral nung time na nangyari ang mga insidente na yan. Kaya imposible na masangkot daw sa kaso itong kanyang kliyente. Ito, pakinggan ninyo. Yung aking kliyente ay walang kinalaman sa missing sabongero dahil yung mga panahon, mga dates na sinasabi ni Dondon Patidongan na involved ang aking kliyente ay meron po kaming ebidensya na hindi po siya maaaring ma-involve. Palaisdaan, meron po kaming certification ng 2 LGU, yung Laurel at Talisay at yung DNR. Pangalawa, yung mga petsa na sinasabi ni Dondon Patidongan na doon nangyari yung pagkawala ng mga sabongero ay nasa schooling po ang aking kliyente. Meron po siyang certificate from May to November. Nasa schooling po yung aking client sa confined sa Camp Vicente Lim, sa National Forensic Training Institute. Nandun po siya, nag-graduate po siya doon. Meron po siyang attendance sheet, firmado po lahat, authenticated po lahat. Ang tanong ng mga tao, kung hindi kasabwat yung kliyente mo, bakit naman nadamay yung pangalan niya sa kaso? Ano daw ba yun? Nagbunutan at nabunot yung pangalan ni Master Sergeant Encarnacion? Ganon ba yun? Kasi hindi naman mapapasali yung pangalan niya dyan kung hindi nababanggit yung pangalan niya o hindi siya nasasangkot di ba? Hindi naman yan random selection. So, papaanong nasangkot yung pangalan ni Master Sergeant Encarnacion dito sa kaso, bakit nabanggit yan ni Patidongan kung wala talaga siyang kinalaman dyan? Alam nyo kung ano sagot ni attorney? Ang sabi ni attorney, nagpo-provide daw ng assistance itong si Master Sergeant Encarnacion sa Lucky 8 na kumpanya ng sabong ni Atong Ang. Kasi nga daw kung matatandaan ninyo, during that time pandemic, nangyari itong pagkawala ng mga sabongero. So nag-assist daw ang HPG kung saan kabilang nga itong Master Sergeant doon sa mga HPG na nag-assist dito sa mga sasakyan ng Lucky 8. At yun po ang dahilan kung bakit halos karamihan ng mga kinasuhan ni Patidongan ay mga miyembro ng HPG. Ang sabi naman ni attorney, nagkataon lang daw na nakasama sa unit na nag-provide ng assistance sa Lucky 8 itong kanyang kliyente. Pero ang totoo, wala daw yan kinalaman doon. Dahil nung time daw na nangyari yan, nag-i-schooling daw yung kanyang kliyente. Kilala niya kasi yung at one time in their career, magkasama sila sa mga units. Parang sa HPG, one time in their career, nagkasama sila, hindi lahat, 3-4. Sa HPG ata po hindi ako sure of that, Kasi po, nung pandemic, nagpo-provide itong si Mr. Encarnacion ng police assistance sa kumpanya ng sasabong. Kasi po nung yung maalala nyo nung pandemic yung travel restrictions. Kaya po nakilala siya doon. Ito po ay hindi ka makalabas basta-basta. Opo. So kung i-assist ka ng HPG, makakalabas ka yung truck nyo, yung supply nyo, ganon. Hindi, official naman yun na magre-request sila. Hindi ko po alam yung detalye niyan. Hindi ko po alam ang detalye niyan kasi nakafocus kami sa missing sabongero. Hindi ko alam
yung assistance na yon. Oh. Ay, hindi. Kasi isa company. Lucky 88 ba yan? Basta yung company na hindi ko alam. Hindi, magkaparehas lang. Hindi yung Pogo. Hindi. Pero ano na yun, sir? Hindi, yun nga. Oo. Hindi si Atong Ang. Sa kumpanya. Oo. Si Kwan nga po, si Dondon Patidongan, siya po ang nag-oversee ng mga kung ano-ano. Parang siya yung lethal president doon eh. Kaya po, si Patidongan ay siguro na-encounter niya or nakita niya or nalaman niya na itong client ko ay nagpo-provide sa mga company, sa mga supply, ganyan. Sa travel concerns ng company. Yun. So yun ang mga sagot ni Atty. Vitriolo, no? Kayo ba, ano ba palagay niyo doon? Palagay niyo ba'y kapanipaniwala yung sagot ni attorney? So, i-comment nyo lang po kung ano yung tingin niyo dito sa kanilang depensa, no? And speaking of Dondon as mastermind daw sa kasong ito, isa po sa mga pangalan na nagdidiin kay Dondon bilang mastermind ay itong si General Macapas. Ipinagdidiinan daw po ni General Macapas na si Dondon ang mastermind. Kaya ito pong si Dondon, mga kababayan, nagsampa po ng admin case laban dito kay General Macapas nung isang araw. Hinihikayat daw po kasi ni General Macapas itong mga pamilya ng mga missing sabungero na sisihin si Dondon at hindi si Atong Ang. Inireklamo na rin sa National Police Commission ang NAPOLCOM si Police Brigadier General Romeo Macapas. Isinampa ito ni Dondon Patidongan ang lumutang na whistleblower sa kaso ng mga missing sabungero. Alegasyon niya, nakialam umano ang dating CIDG director sa kaso. Ginagapang daw ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang sabungero para ibagin ang nilalaman ng kanilang salaysay. Tinuturuan na nabaliktarin lahat ng sinasabi ko. Naggagawin niya ako ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atong Ang. Bukod kay Macapas, naghain din ng administrative complaint si Patidongan laban sa dalawang iba pang opisyal ng pulisya. Kinasuhan dito ay si General Romeo Macapas at saka si Jairos Vincent Consina at saka si Police Lieutenant Colonel Rosel D. Encarnacion. Ang kaso po nila ay misconduct, dishonesty, conduct unbecoming of a police officer and oppression. Ang reklamo, sinuportahan ng kapatid ng nawawalang si Michael Bautista, ang lalaking nakuhanan ng video na ine-eskorta ng dalawang lalaki palabas ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Ang gusto nila mangyari doon, yun nga po, na pipirma ko ng affidavit na ang kakasuhan po namin ay yung Patidongan Brothers. Nagreklamo ko, bakit niya po kakasuhan? Siya po yung state witness namin. So, nagsampa si Dondon ng kaso or admin case laban dito kay General Macapas. At maliban sa kanya, meron pa pong dalawang dating mga pulis ng CIDG ang idinawit niya dito sa sabuatang ito para idiin siya, no? Kung hindi tayo nagkakamali, binanggit niyang pangalan ay si Lieutenant Colonel Rosel Encarnacion at yung abogado na taga CIDG na si Attorney Jairos Vincent Consina, na mga dating pulis ng CIDG na kinasuhan niya ng misconduct, dishonesty, and conduct of unbecoming of police officer and oppression. So yan po yung mga kasong isinampa ni Patidongan dito sa mga pulis na ito, kasama nga po si General Macapas. At nung in-interview po sila sa NAPOLCOM, nagtataka nga daw po itong kapatid ni Patidongan dahil maganda yung pakikipag-usap sa kanila bago sila kunin sa Cambodia. Itong dalawang kapatid ni Patidongan na nagwi-witness ngayon laban kay Atong Ang,
kinuha yan nila General Macapas sa Cambodia. Nung time na yon, maganda naman daw yung usapan, maganda naman daw yung trato. So nagtataka itong si Elakim Patidongan kung bakit pagdating dito sa Pilipinas is bigla na lang silang pinaaresto ni General Macapas. Wala akong ibang intensyon dito. Ang gusto ko lang matanggal si General Macapas. Ayon kay Elakim, may mga questionableng aksyon si Macapas nang kunin sila ng isa pa niyang kapatid na si Jose sa Cambodia noong Hulyo. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng niya. Ayon kay Dondon, sa naging meeting nila kasama ang DOJ, usapan na kukunin ng kanyang mga kapatid sa isang designated location. Pero tila nag-iba na raw ang ihip ng hangin nang magkita na si Macapas at ang Patidongan brothers. Nag-iba yung takbo ng niya sa amin at saka pinaaresto na nila kami sa NAIA. Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. So yun, dun sumabit ang pangalan ni General Macapas. Bakit pinagkukuha yung kanilang mga cellphone, yung kanilang mga memory card at SIM card? Meron daw mga mahalagang ebidensya doon. So nasa na ngayon yun? Nasa na ngayon yung mga memory card at mga SIM card nung kanilang mga cellphone kasi nung ibalik sa kanila after ipakuha nga ni General Macapas, wala na daw yung mga SIM card tsaka yung mga memory card. So paano ngayon yun? Panigurado, burado na yon kung nasan man ngayon yon. Baka sunog na rin yung mga SIM card at memory na yon, di ba? So sayang naman. Dapat nga talagang patawag sila General Macapas tsaka tong dalawang dating pulis IDG na sina Consina at Encarnacion. Alam nyo, sabi nga nung mga comment na nababasa natin, grabe, garapalan daw yung panggagapang dito sa kasong ito. Matataas yung posisyon ng may mga abogado, may mga general, may mga colonel. So, anong ibig sabihin? There is somebody from behind na sobrang makapangyarihan na minamanipula itong kasong ito. At kapansin-pansin mga kababayan, ito pansinin ninyo, kapansin-pansin to na meron talagang pagkilos na nagaganap para i-divert yung pagiging mastermind from Atong Ang papunta kay Dondon Patidongan. Tingnan ninyo, itong si Atty. Vitriolo. Gusto din niya na mapag-aralan o tingnan ng DOJ yung affidavit ng 12 witness na obviously naman pabor sa kabilang kampo. At ito pang si General Macapas, itinuturo pa na si Dondon yung mastermind. Pinipilit pa daw yung pamilya ng mga missing sabungero na pumirma sa affidavit na nagtuturo kay Patidongan as mastermind. Obserbasyon ko lang ito. Parang may conspiracy na nagaganap sa likod para ituro si Patidongan na siyang mastermind. So, pag nangyari yun, pag nagtagumpay sila, ligtas talaga si Atong Ang, di ba? Obserbahan nyo yan, lalo na yung mga nakatutok sa kasong ito. So, baka magtanong kayo, Brad, ano naman ang sagot ni General Macapas? Anong reaksyon niya dito? Alam nyo kung anong sabi niya? Guni-guni lang daw yan ng mga Patidongan. Ito, pakinggan nyo. Kaya ano ang detalye na naging reaksyon ni General Macapas sa mga bintan laban sa kanya? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sa guni-guni na lang siguro nila. Ito ang text message ni dating CIDG Director, Police Brigadier General Romeo Macapas bilang reaksyon sa ginawang pagsasampa ng reklamo ng magkapatid na si Julie at Elakim Patidongan sa National Police Commission kahapon. Sinabi ni Macapas na ginawa lamang niya ang kanilang trabaho. Tumanggi na Ella, si General Macapas na magbigay ng iba pang komento at sa halip ay sinabing sasagutin na lamang niya ang reklamo sa tamang panahon sa NAPOLCOM. At maliban dyan kila General Macapas, ang sabi ng NAPOLCOM, meron pa daw second batch ng mga kakasuhan. So napakarami pa palang involved dito at hindi lang po sila basta pulis. Ito daw pong mga second batch na ito ay may mga kasamang mga generals daw po. So meron pang ibang mga generals di umano na sangkot. Hindi lang si Estomo, hindi lang si Macapas, meron pang ibang mga generals. Kinumpirma rin ng NAPOLCOM, may kakasuhan ulit silang panibagong grupo ng mga matataas na opisyal ng PNP kaugnay sa kasong ito. Mukhang klaro na rin yung part 2 ng kabanata na to. May mga iba pang mga pangalan na nasa radar namin na solid. So kung yung isa pang tao na yon ay na magiging testigo ay magmamaterialize,
then thank you very much. Sabihin na lang natin na plural yung generals. So yan ang hihintayin natin dito sa second batch na ilalabas ng NAPOLCOM, ano? So hindi talaga biro itong kasong ito, mga kababayan. Pero ganun pa man, ang sabi po ng abogado ng mga pamilya, malakas daw po yung kanilang laban. Ayon sa kanyang assessment is maipapanalo itong kasong ito. Sa tingin namin, no, sa tulong nga ng pagpasok ng mga bagong testigo, bagong ebidensya, which are both personal and testimony at saka yung may mga video pa, may mga documentation. Sa tingin po, mabibigyan natin ng linaw ang issue nitong missing sabongero. And finally, sabi ko nga, makikita natin na, sino talaga ang nasa likod nito. Sana nga talaga mapanagot na itong mga may sala para alam niyo yun, mabigyan ng hustisya yung mga namatay at itong mga pamilya na nahihirapan na rin sa sitwasyon nila. At isa pa, sana may mag-match dun sa mga butong na recover sa Taal at sa mga DNA samples na ibinigay ng pamilya. Kasi ang balita po natin, mga kababayan, ay may 91 bones na nakuha na po sa Taal. 91 bones. Yun nga lang, wala pa pong napapareport na nag-match sa mga DNA kahit isa. Ang hinihiling nga po ng marami, sana naman kahit isa is may mag-match dun sa mga DNA samples. Kasi alam nyo, malaking laban o malaking tulong talaga kahit may mag-match dyan, kahit isa lang. So I think hanggang dito na lang po ang ating update tungkol sa kasong ito as response na rin dun sa mga nanghihingi sa atin na mga bagong updates. Again, hangad po namin na sana ay matapos na po ang kasong ito sa lalong madaling panahon para po mabigyan na po ng hustisya yung mga namatay at ganun din yung mga kamag-anak na hanggang ngayon ay hindi makamove on sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Muli po ay maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan po ninyo ang aming balita, humihingi po kami ng like sa inyo, mga kababayan, para na rin po sa patuloy na katatagan ng ating channel. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po.